the Lord. And we welcome the Holy Spirit in this place. Praise the Lord. We welcome you, Holy Spirit. Lord, prepare our hearts to worship you, O God. Hallelujah. prepare our hearts to worship you, the ever faithful, ever true. Forgive our sins and make us new. Prepare our hearts to worship you. Prepare our hearts for holy ground. Let our defenses tumble down. Come to what only you can do. Prepare our hearts to worship you. Prepare our hearts to worship you, the ever faithful, ever true. Forgive us sins and make us new. Prepare our hearts to worship you. Prepare our hearts for holy ground. Let our defenses tumble down. Come to what only you can do. Prepare our hearts to worship you. Prepare our hearts to worship you. To worship you. We worship you. Amen. Say hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Merry Christmas, everyone. Merry Christmas. Handa na kayo magpuri sa ating Diyos, Yahweh Shaddai. Amen. Praise the Lord. Prepare our hearts para this coming Advent. Amen. At Amen. maging handa tayo dahil sa panganakan ng ating Diyos na buhay. Amen. Amen. So sabi nga po sa Job 23:10-11, He knows the way that I take when He has tested me. I will come forth as gold. My feet have closely followed His steps. I have kept to His way without turning aside. Amen. Praise the Lord! God is here. Amen! Amen. God is Patuloy nating pasayahin ang mga oras na ito sa pagpupuli sa ating Diyos na buhay. Amen. Praise the Praise the Lord! Lord. God is here! Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord.
Open the gates, Lord. Open the gates, Lord. Reveal your glory. Open the nation. Open the nations. Establish your kingdom. Open the heaven. Open the heavens. Pour out your spirit. Pour out your spirit. Jesus, be revealed. Jesus, be revealed. Jesus, be revealed. God is here. God is here. God is here. God is here. He is faithful. We draw near to see Jesus face to face. God is here. God is here. God is here. He is faithful. We draw near to see Jesus. Oh, Jesus, be revealed. Hallelujah. Bigay natin ang the best na pagsayaw, palakpak sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Angels we have heard the lines, singing o'er the plains, and the mountains they reply, echoing their glorious praise. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. God is here, God is here, God is here, He is faithful. We draw near to see Jesus face to face. God is here, God is here, God is here, He is faithful. We draw near to see Jesus. Oh, Jesus, be revealed. Praise the Lord. Are you blessed, church? Amen. Tunay napakasarap magpuri sa ating Diyos. Amen. Hallelujah. Malayo man tayo sa ating mga mahal sa buhay. Tunay na pagkasama natin si Lord, parang malapit sila. Amen. Amen. Praise the Lord. Patuloy natin itaas sa ating mga kamay. At ihanda ating mga sarili sa patuloy natin pagpupuri sa ating Diyos na bakay. We know, Lord God, that you are the way maker. Ano man, Panginoon, ang kabigatan na dinadala ng bawat isa, Lord God. Tunay ikaw ang gumagawa ng daan upang mapagtagumpayan namin ito. Maraming salamat sa lahat, O Lord God. As we prepare our hearts for this Advent season, dalangin namin, Panginoon, na patuloy na naririto ka sa aming puso at ma-feel namin, Panginoon, ang iyong presensya. We thank you, Lord God. We thank you, Holy Spirit, as we gathered here in this place, O Lord, to worship you and to lift up your name, O Lord God. Hallelujah. You are here, moving in our midst. I worship you.
never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 That is who you saved us, Lord of Abraham.
Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, sa iyo ang aming papuri at pagluluwalhati at sa bugtong mong anak na si Yesu Kristo. Purihin ka, O Diyos, ngayon at magpakailanpaman. Dahil you made it clear that the time of Christ was near, though the people could not see what Messiah unto me. Though your words would take the plan, they just could not understand. You must also work was done to the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, there come God Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, there come God Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai. I will praise you till I die. El Shaddai. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, banal at makapangyarihan sa lahat, dakilang Al Shaddai, sa ngalan ng bugtong mong anak na si Yesu Kristo ang aming Panginoon at tanging tagapagligtas, muli Ama, sa hapon pong ito, pinasasalamatan ka namin sa biyaya ng buhay at kalakasan na ipinagkaloob mo po sa amin. Salamat sa buong linggo, Panginoong Hesus, sa kalakasang ibinigay mo sa bawat isa sa amin, na muli na naman, O Diyos, na ang araw po nito, Diyos, ay marating po namin at sa dakong ito, sama-sama kaming magpuri sa iyo, sumamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Sa aming pagtitipon, dakilang Diyos, kami po inyong samahan. Lukuban kami sa dako nito ng iyong banal na kapangyarihan at aming dalangin, Ama, kung paano dumating kay Juan Bautista sa ilang ang iyong mga salita upang ito'y kanyang maipangaral sa lahat ng tao, O Diyos, at kamtan ang pagbabagong buhay. Dalangin namin na ang salitang iyan dumating sa kanya ay salitang dalhin mo sa puso po namin sa oras pong ito. Narito kami, Ama, patuloy na nagbubukas ng pintuan ng aming puso para sa iyo. Mangusap ka sa amin. Mangusap ka sa amin. Samahan mo kami pagkalugnawa sa bawat isang naririto ngayon, ano man ang kanilang kahilingan, sa ngalan ng Panginoong Hesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Aming lakas at pag-asa. Hallelujah, Hallelujah.
ang Panginoon. At ang mabuting balita itong haya natin mula sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus ayon kay San Mateo, Kabanata 21, talata 28 hanggang sa susunod na mga talata. Anong ang palagay ninyo rito? May isang tao na may 2 anak na lalaki. Lumapit siya sa nakakatanda at sinabi, "Anak, lumabas ka at magtrabaho sa ubasan ngayon." "Ayoko po," tugon niya. Ngunit nagbago ang kanyang isip at siya'y naparoon. Lumapit din ang ama sa ikalawa at gayon din ang kanyang sinabi. "Opo," tugon nito. Ngunit hindi naman naparoon. Sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama? Ang nakakatanda po, sagot nila. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, ang mga publikano at masasamang babae nauuna pa sa inyong pasakop sa paghahari ng Diyos, sapagkat naparito sa inyo si Juan at ipinakilala ang matuwid na pamumuhay at hindi niyo siya pinaniwalaan. Ngunit pinaniwalaan siya ng mga publikano at ng masasamang babae. Nakita ninyo ito, subalit hindi pa rin kayo nagsisi at naniwala sa Kanya." Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Papurihan natin ang Diyos na buhay. Hallelujah. Sa Kanyang kapurihan, sa pangitan po ng mga palakpak na yan, bigay niyo po ang masiglang papuri para sa Diyos. Hallelujah. Salamat sa mga papuring iyan sa ating Panginoong Hesukristo at patuloy na kung saan ang mga papuri na yan magbigay ng kagalakan sa ating buhay at makapangyarihan Diyos. Hallelujah. Handa na ba kayong makinig? Sige, ang lahat ng handang makinig ay pwede nang maupo. Muli, isang mapagpalat magandang hapon po sa inyong lahat. Minsan sa buhay po natin, may mga tao tayo na minsan gusto natin na minsan ay ituwid ang buhay. Mga tao na minsan gusto natin na kung saan ay maiayos yung buhay, di po ba? Yan po yung mga tao na minsan sinasabi po natin na matauhan sana. Amen? Minsan ang ating dalangin, mauntog sana, ng matauhan, di po ba? Subalit mga kapatid sa ating Panginoong Hesukristo, dito po ngayon po sa ating Ebanghelyo po dito, may sinabi po dito na ipinapakita po doon sa 2 magkapatid na inutusan ng kanyang ama na pumunta sa bukid. Subalit yung isa, ang sabi, "Ayaw ko po." Ayaw ko po. Ang sabi naman ng isa, "Opo," pero hindi naman pumunta. May pagkakaiba ba yung dalawang iyon? Yung ayaw ko po at opo, tapos hindi naman pumunta? May pagkakaiba ba yun? Wala, di po ba? Pareho lang naman, mga kapatid. Kasi yung nagsabing opo pero hindi naman pumunta, wala rin. Di po ba? Yung nagsabing ayaw, di ganun din, wala din. Subalit, mayroong nangyari sa isa na kung saan pagbabago. Amen? Nagbago yung kanyang isip. Ibig sabihin, natauhan. Amen? Na kapag po na kung saan ay nagkakaroon ng pagbabago ang isipan ng isang tao kapag ang tao po na to minsan mga kapatid ay nakakatanggap ng liwanag. Amen. Nakakatanggap ng liwanag o naliliwanagan at ang taong naliliwanagan ay nakakaunawa. Amen. Nakakaunawa po ang tao po na yan. Kaya yan yung taong naliliwanagan, yan yung taong may natatanaw o di kaya ay nakikita niya kung ano yung mas mabuti, kung ano yung maganda, at kung ano po yung maaring higit na makakabuti. Amen? Sa natatanaw yan ng taong naliliwanagan. Ngayon po, dito po sa Ebanghelyo po natin ay yan ang layunin ng salita po ng Diyos na dumating po kay Juan Bautista at ipinangangaral ni Juan Bautista na kung saan para po dalhin sa mga tao pong ito ang liwanag. Amen? Ang liwanag nang sa ganon,
yung mga nasa dilim o nasa kadiliman o nadirimlan ay magkaroon ng liwanag. Amen. Kayo ho po ba'y natauhan na? Naliwanagan na? Sino mga naliwanagan na? Naliliwanagan na kami, Brad, kasi may liwanag sa harap namin. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ayan. Naliliwanagan, mga kapatid, na kung saan itong tao po na naliliwanagan ay naniniwala. Amen. Naniniwala. Ang sabi po dyan, pinaniwalaan nila si Juan Bautista. Ito yung mga taong naniniwala. Kaya kapag ikaw ay naniniwala, ibig sabihin niyan, madali para sa'yo tanggapin. Amen? Madali para sa iyo tanggapin po ito, mga kapatid, sa ating Panginoong Kristo. Kaya ganito po yung nangyari po dito. Sa mga tao po, nung kahapon, ng aming ibanghelyo po, may tinanong po ang Panginoong Hesus sa mga tao. Kasi tinatanong nila ang Panginoong Hesus Kristo. Pero ang sabi ng Panginoon, kayo rin ang tatanungin ko muna. Pag sinagot nyo ako, sasagutin ko rin kayo. Ang sabi ng Panginoong Hesus Kristo, kanino galing yung karapatan ni Juan Bautista para mangaral at magbautismo? Sa Diyos ba o sa tao? Sabi ng mga nagtanong, pag sinabi natin sa Diyos, sasabihin niya sa atin, ba't hindi natin pinaniwalaan? Pag sinabi natin sa tao, lago tayo sa bayan kasi kinikilala nila si Juan ay sugo ng Diyos. Isang propeta. Ano? Kaya dito po, na napakadali po para sa kanila paniwalaan yung mga dinadala, ipinangangaral sa kanila ni Juan Bautista kasi mismo si Juan Bautista ay kanilang kinikilalang sugo ng Diyos. Amen? Pinaniniwalaan o kinikilalang sugo po ng Diyos. Na bilang po sugo ng Diyos, nararamdaman nila nung sandali na yan, ang Diyos ay namamanhik sa kanila. Amen? Nararamdaman nila na sa pamamagitan ng tao pong iyon, na sinugo ng Diyos ng propeta pong iyon, dahil ang kanilang pagkilala ay isang propeta po, si Juan Bautista, sa sandali na yan ay kinikilala nila na kung saan sila ay inaabot ng Diyos. Ang sabi ni San Pablo, sa sulat niya sa pangalawang Korinto, kabanata po ay 5, talata ay 20, ito pong sinasabi ni San Pablo, papurihan natin ang ating Panginoong Hesus. Ang sabi niya, kaya't ako'y sugo ni Kristo, parang ang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo sa pamamagitan ko. Narinig niyo po? Dahil sa'y sugo ni Kristo, ang sabi po, sa pamamagitan ni San Pablo, ang Diyos ay namamanhik sa puso ng mga taong nakakasalamuha niya at pinangangaralan niya ng salita ng Diyos. Amen? Na sa atin po, mga kapatid, sa Panginoong Jesucristo, yung sandali po na yan, yung kanilang pinapakinggan habang si Juan Bautista ay nangangaral, inaari po nilang inaangkin, hindi ito tinig ng isang ordinaryong tao para sa kanila. Amen? Hindi ito pangungusap ng isang ordinaryong tao para sa kanila, kundi tinatanaw nila nung sandali po na yon, na yung tinig na yon ay tinig ng Diyos para sa kanila. Amen? Sino po itong mga tao na kung saan nung sandali na yan ay naniwala kay Juan Bautista? Ito po sila yung mga taong makasalanan. Ang sabi po dyan, mga publikano o mga tao na kung saan mga babaeng masasamang babaeng, mga kapatid, kung ikaw ay isang makasalanan, tapos ang isang makasalanan tulad mo, nararamdaman mong inaabot ng Diyos. Amen. Nararamdaman mo na inaabot ka ng Diyos, hindi ka pinandidirihan ng Diyos, hindi ka linalayuan ng Diyos, kundi nararamdaman mo ng isang katulad mong makasalanan nung sandali na yan, inaabot ng Diyos. Ano kaya mararamdaman mo? Amen? Siguro matutuwa ka. Amen? Kasi alam mo, hindi ka karapat-dapat. Alam mo na dapat ililayuan ka ng Diyos dahil ikaw isang makasalanan. Pero bilang isang makasalanan, maramdaman mong inaabot ka ng Diyos. Na ikaw mismo nag-aalangan ka, lumapit sa Diyos dahil sa kalalagayan mo bilang isang makasalanan. Pero ang Diyos ang lumalapit sa iyo. Tatanggihan mo pa ba yun?
Amen? Purihin po natin ang ating Panginoong Kristo na nawa sa panahon po na ito na saan man, alam niyo po kasi ako, natutuwa ako kapag nakakapakinig ako ng mga pangangaral ng salita ng Diyos kahit sa tabi ng kalsada. Kahit sino man yan nangangaral, basta nakakapangaral ng salita po ng Diyos. Alam niyo po mga kapatid, isa lang aking dinadama. Sabi ko, napakalapit ng Diyos sa buhay ko. Ang Diyos ay lumalapit sa akin kapag nakakapakinig ako ng mabuting balita o pangangaral ng salita Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoong Kristo. Kasi tinig niya iyon. Amen? Tinig niya iyon. Kung yun ay aariin natin, kikilanlin natin, tinig na iyon ng Diyos, di mararamdaman mo na ang Diyos ay lumalapit sa iyo. Amen. At ito po yung naramdaman ng mga tao na ito. Kapag maramdaman po natin iyan mga kapatid, bilang isang makasalanan, matutuwa ka. Sasaya puso mo. Amen. Kaya, ang salita po ng Diyos nung sandali na yan ay kinikilala nila ng mga taong ito, ng mga makasalanan po nito, na tila baga nung nangangaral si Juan Bautista, nararamdaman nila ang Diyos ang kumakatok sa pintuan ng kanilang puso. Amen? Ang Diyos ang kumakatok. Ito po minsan, naalala ko, biglang pumasok sa isipan ko. May isang bata sa loob ng jeep. Ngayon, yung bata na yon sa loob ng jeep ando doon at mayroong isang mama na kung saan ay nakaporma, nakasuot pa, may necktie, pero dahil matraffic, nung sandali po na yan, habang matraffic, may sa gilid ng kalsada, may pangangaral ng salita ng Diyos. Pangangaral ng salita ng Diyos. Ang sabi ng mama, dahil bata pa yung nangangaral, kumbagay parang wala pang karapatan para mangaral ng salita ng Diyos. Para bagang hindi pa karapat dapat paniwalaan, mga kapatid, na ipangaral niya ang salita ng Diyos. Kaya ang sabi ng mama, itong mga yan, ang sabi po ng mama, nung sandali na yan, hindi dapat paniwalaan yung mga yan. Ang sabi niya, hindi dapat iyan paniwalaan. Kabata-bata, mangangaral ng salita ng Diyos. Nung marinig ito ng isang bata doon sa jeep, ang sabi ng bata, sabi niya, Sir, alam niyo po, kagalang-galang po yung ayos niyo. At tingin ko po talaga po sa inyo, kayo po ay may pinag-aralan. Sabi niya, ba't hindi niyo gawin yung ginagawa ng bata para magiging kapanipaniwala? Amen? Ba't hindi nyo gawin iyon para maging kapanipaniwala? Pero mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo, kung ating tatanawin, ang Diyos ng sandali na yon gumagamit na tila bagay hindi karapat dapat sa tingin ng tao, pero walang magamit ang Diyos para lang makarating ang salita niya upang ang Diyos ay makalapit lang sa atin sa mitan ng salita niyang ipinapahatid sa atin. Amen? Kaya minsan parang sayang di po ba? Pero may mga taong karapat dapat magamit ng Diyos, pero sarado lang ang puso para sa ating Diyos. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Palakpakan po natin muli, malakas na papuri para sa ating Panginoong Jesus, na dito po kinilala nila, tinanggap po nila, pinaniwalaan, tinanggap ang salita po ng Diyos na ipinapangaral ni Juan Bautista, na kung saan mga kapatid, kapag ito'y ating pinaniwalaan, tinanggap mga kapatid, isa lang ibig sabihin din niya na pwede natin tanawin. Ang taong naliwanagan, niyayakap ang salita ng Diyos at binibitawan kung anong meron siyang hindi kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Amen. Naliwanagan na ba kayo? Natauhan na kaya? Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo na kung saan alam po natin marami na nagbabago sa buhay natin pero marami pang nais ang Diyos. Amen? Marami pang nais ang Diyos na kung saan ay maalala ko po kasi minsan sinasabi po natin, Lord,
panalangin natin. May mga panalangin tayo na madalas na panalangin natin kung anong alam nating mayroon pa tayo. Amen. Na kinakailangan alisin, mawala sa atin. Di ba yun ang dinudulog natin kay Lord? Di ba? Lord, bigyan mo ako ng puso mapagpakumbaba, Panginoon. Bakit yun hinihingi mo? Kasi alam mo, meron ka pa noon. Amen? Na hindi mo kayang alisin, na humihingi tayo ng tulong sa Diyos na maalis po yon sa buhay po natin. Amen? Ang kagandahan yan, natatanaw mo ngayon iyon sa buhay mo. Nakikita natin yan sa buhay natin na kung saan kinakailangan mabago iyan sa buhay ng bawat isa sa atin. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Glory to God. Ngayon mga kapatid, ang tao po na kung saan naniniwala, amen, tinatanggap mga kapatid, yan ang tao na kung saan po kapag naliwanagan ng tao, yan ang taong natututong sumunod sa kalooban ng Diyos. Amen. Natututong sumunod iyan sa kalooban ng Diyos dahil nakikita niya, yan yung taong nakikita na yung tama at mabuting dapat niyang gawin. Amen? Kaya nagagawa ng taong iwan, amen, iwan ang hindi kalugod-lugod sa paningin po ng Diyos. Kaya yung tao na yan, makikita natin minsan, hindi na yung ating sarili ang nasusunod, kundi ang kalooban na ng Diyos ang nasusunod sa buhay natin. Amen? Pero minsan mga kapatid, ay bakit minsan para baga na ayaw natin sumunod? At bakit minsan parang ang hirap sumunod? Amen? Kasi minsan, natatanaw natin, ano naman mapapala ko dyan? Di po ba? Ano naman mapapala ko dyan? Na minsan mga kapatid, sinasabi po natin, hindi natin na natatanaw po minsan ng tao po na bakit napakahirap minsan sumunod sa kalooban ng Diyos kasi minsan hindi natin nakikita kung anong mapapala natin. Na tila baga minsan ang pakiramdam natin ay, tawag po nito, nag-aaksaya lang tayo ng panahon. Minsan, kapag ginawa natin yan, malaking kawalan iyan para sa atin. Amen? Tawag po nito, madali bang, kasi ito, naalala ko na naman, galing ako noon sa kasalan, pero may outreach po ako sa tinatawag sa Quezon City, sa Biluna Hospital. Doon ang outreach ko po noon. Ngayon po mga kapatid sa ating Jesucristo ay ganito po. Malilate na po ako kasi medyo ginabi po ako doon sa kasalan. Ginawa ko po, nag-taxi ako papunta doon sa Biluna Hospital. Ito ngayon ang sabi ko sa driver, ihatid mo ako sa Biluna Hospital. Nung ando doon ako sa taxi, nagpalit ako ng damit. Nagsuot ako ng barong. Nung nakasuot na ako ng barong, lumingon yung driver ng taxi. Ang sabi niya sa akin, alam niyo Dok, marami akong karamdaman. Ako napatahimik. Pero dinugtungan niya yung salita niya. Ang karugtong na salita niya, siguro bunga na ito ang kasalanan kong ginagawa. Nung marinig ko yon, pumasok sa isip ko, hindi mahirap gamutin ito. Sabi ko, hindi mahirap gamutin ito. Sabi ko, yung sakit mo na yan, hindi yan mahirap gamutin. Sabi niya, paano? Wala nga akong pampagamot. Sabi ko, hindi mo kinakailangan pampagamot. Ang kailangan mo lang, putulin mo yung puno para walang bunga. Kasi siya ang nagsabi, bunga na siguro ito ng ginagawa kong kasalanan. Kaya isa lang yung gamot, putulin mo yung puno para walang bunga. Sabi ko, putulin mo yung puno para walang bunga. Tumahimik po siya. Ang sabi ko sa kanya, hindi madali, sabi ko, na kung saan alisin ang isang kasalanan sa buhay ng tao kung ang kasalanan na yan ay pinakikinabangan. Meron bang ganon? Meron bang ganon? Tumahimik siya. No, ako natatahimik, nag-iisa. Ang sagot niya sa akin, tulad ng ano.
Ako naghanap kung anong klaseng kasalanan ang sasabihin ko. Pero siya ang nagsalita. Ang sabi niya, tulad ba yan ng tao na kung saan may pamilya pero hindi pamilya niya ang kanyang kinakasama? Sabi ko magandang halimbawa. Nung sabihin ko magandang halimbawa, ang sabi niya, yan ang buhay ko. Inamin niya. May pamilya ako, hindi ko kayang pag-aralin yung mga anak ko. College na. Kaya may kinakasama ako na siya ang tumutulong para mapag-aral ko yung aking mga anak. O iiwan mo ba yon? Lalayuan mo ba yon? Kung titingnan mo yung pinaglalaban niya para sa kanyang mga anak. Di po ba? Pero ang sabi ko sa kanya, nung sandali po na yan, ang sabi ko, Brad, kasi ganito yan. Ikaw na rin nagsabi may karamdaman ka. Ikaw na rin ay sabi may karamdaman ka, ibig sabihin yan, hindi ka tatagal na. Kapag ikaw ay may karamdaman at dumating na ikaw manghina na, iiwan ka ng taong iyan, ibabalik ka sa sarili mong pamilya. Pagbalik mo, alagain ka, wala kang silbi. Pabigat ka na sa kanila. Pero kung bibitawan mo iyan, maaring humaba pa ang buhay mo. Maaring gumaling ka dyan sa karamdaman mo at mahabang panahon mo pang makakasama ang pamilya mo at makikita mo ang tagumpay sa buhay nila. Ang sabi niya, Doktor ho ba kayo o pastor? Ayan. Hindi ko makalimutan yan eh. Ayan. Sabi ko, disciple po ako, preacher po ako sa El Shaddai. Nagpapahatid ako dyan sa hospital sa Biluna dahil may prayer meeting kami doon sa simbahan. Ang sabi niya, pwede niyo ba akong ipanalangin? Ang kagandahan kasi doon, yung sabihin niyang, yan ang buhay ko. Ibig sabihin, inaamin niya, kinikilala niya ang kanyang pagkakasala. Kaya nung humingi siya ng panalangin, mga kapatid, isa lang ibig sabihin nun, gusto niyang bitawan ang mga bagay na iyon. Purihin po natin ang ating Jesucristo. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Hesus na minsan mga kapatid sa buhay natin, hindi ganun kadaling bitawan iyan. Amen? Kaya sinasabi ko po sa inyo kasi minsan nakadepende iyan sa buhay po natin. Ano ba minsan pakinabang ko pag sumunod ako dyan sa sinasabi po na yan, kag ginawa ko ang kalooban ng Diyos, ano bang kapalit, ano bang pakinabang ko minsan yan. Kaya minsan hindi ganun kadali. Tingnan niyo po ang Panginoong Jesucristo. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad, kinakailangan ang anak ng tao magbata ng hirap at hanggang sa mamatay. Amen? Napakahirap unawain iyon ng kanyang mga alagad. Bakit ka kinakailangan mamatay? Ay inaasahan ka namin, ikaw ang aming hari. Tapos sasabihin mo, kinakailangan mamatay ka, pero si Kristo'y muling nabuhay, doon nila nakita. Amen. Doon nila nakita, mga kapatid, nung sandali na yan, kung ano ang biyayang dala ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Purihin po natin ang ating Panginoon. Malakas na papuri sa Diyos na buhay. Hallelujah. Na sa atin po, mga kapatid, ang ating Diyos na makapangyarihan po sa lahat ay, ang sabi nga, nakikita nila ang kalooban ng Diyos, yung taong naliwanagan. Nakikita ang kalooban ng Diyos, kaya nagagawa ng sundin ang kalooban ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Minsan sinabi ng Panginoon sa pangalawang sulat ni Pedro, Kabanata 3, talata 9, ang sabi po dyan ng ating Jesucristo ay ang ganito. Ang sabi niya, huwag niyong akalain na ang Diyos ay nagpapabaya sa kanyang pangako. Hindi niya pa tinutupad ang pangakong iyan sapagkat binibigyan niya pa tayo ng pagkakataon na magsisi, tumalikod sa ating kasalanan upang hindi mapahamak. Amen? Anong pangako ng Diyos? Di ba sabi, si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Yung pagkamatay at muling pagkabuhay, naganap na. Ang hindi pa lang nagaganap yung kanyang pagbabalik. Amen? Pero anong sabi? Ano ang layunin niya dyan? Dahil binibigyan niya pa tayong lahat ng pagkakataon na makapagsisi, tumalikod sa kasalanan nang hindi tayo mapahamak. Na yung pagkakataong ito, mga kapatid, dapat hindi natin ito binabaliwala. Amen.
Nung marinig ng mga taong makasalanang ito ang pangangaral ni Juan Bautista, yung sandali na yan, yung pagkakataon na yon na binibigay sa kanila ng Diyos na kasamitan ng mabuting balita na nag-aakay sa kanila sa kabutihan para ilayo sa kapahamakan, hindi po nila sinayang. Amen? Nung marinig nila iyan, tinanggap nila at nagsisi at sumunod sa kalooban ng Panginoong Jesucristo. Ang tanong po natin ngayon, kamusta na ang relasyon mo sa Diyos ngayon? Gaano siya kalapit sa puso mo? Huwag niyo akong tingnan ng gayaan. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Yesus. Amen. Nauunawaan tayo ng Panginoon. Amen? Na kung saan, mga kapatid, yung pananahimik po natin yan, nakikita ng Lord ang hangarin ng puso natin, patuloy po na makalapit sa Kanya sa kabila ng mga may pagkukulang tayo. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Pangatlo po, mga kapatid, ay ganito po, ang taong naliwanagan ay nagbabago ang ugali. Amen. Pagbabago ng isip. Amen. Pag nagbago ang isip mo, kasama ng pagbabago ng ugali. Amen. Kamustahin mo na yung katabi mo, sister. Kamusta ka na? Ito, mabutit maayos. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Yesus. Glory to God. Hallelujah. Makinig kayo, ha? Ayan. Noon, maingay. Noon, tahimik ka. Amen? Noon, tahimik ka lang. Ngayon, maingay ka na. May mga tahimik kasi, na kung saan sinasabi natin, tahimik pero sa loob ang kulo. Di po ba? Ayan, mga kapatid sa Panginoon. Kasi may itinatago. Amen? May mga maingay naman, kaya maingay kasi wala nang itinatago. Amen? Di ba? Na kung saan, makikita po natin mga kapatid, dati po sa buhay po natin, ako po sa buhay ko, may kanya-kanya tayong hilig sa buhay noon. Di po ba? Sa lumang buhay. Sabihin ko, ang hilig ko po sabong. Ano? Ayan. Kaya ako nawala ng trabaho dahil sa business din na yan eh. Pati collection ko ng company, nagagastos ko na isasabong ko eh. Ayan. Mga kapatid sa ating Panginoon Kristo, isa sa po yan sa karanasan, ano? Na mga bisyo po noon, mga hilig po natin. Di ba? Yan po mga kapatid. Ang tanong ko po, kayo po, anong hilig nyo po roon? Mahilig din ba kayo sa sabong? Ha? Hindi? Okay. Baka mahilig kayong pagsabungin yung kapwa nyo, ha? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Jesucristo. May nais po akong ipakita po dito sa inyo po na ang sabi po ay ang ganito sa Ebanghelyo ni San Lucas. Sa Ebanghelyo ni San Lucas, mga kapatid, kabanata po ay 8 at talata po ay 2. Ang sabi ay ang ganito, at ilang babaing pinagaling niya sa masasamang espiritu at mga karamdaman. Si Maria na tinatawag na Magdalena, mula sa kanya ay 7 demonyo ang pinalayas. Purihin natin ang Panginoong Hesus. Narinig niyo po, ang sabi po diyan, si Maria Magdalena, ang pinalayas sa kanya ng Panginoon ay 7 demonyo. Kung 7 demonyo yon mga kapatid, 7 klaseng uri ng kasamaan iyon. Bawat demonyo na yon, may kanya-kanyang gawaing masama iyon sa buhay ni Magdalena. Pero po yung 7 na yon, wala na, nakalaya na siya. Amen? Tanungin mo yung katabi mo, sister, may natira pa ba? Na kinakailangan, minsan kasi, kaya minsan sabi nga, di ba, sabi kay Brother Edgar, sa anon, guys, saan ka galing? Nagsimba. Anong ginawa mo doon? Ang sagot ko lang, nagbawas ng kasalanan.
Di ba? Kaya walang pagbabago kasi nagbabawas lang. May natitira. Di po ba? Kaya balik ulit sa dati pag ano. Kaya dito po, nais po ng ating Panginoon Kristo na kung saan ay lubos tayong makalaya. Amen? Dahil ang sabi nga, ang tunay na pagsisisi ay pagbabago ng isip tungo sa pagbabago ng ugali. Na hindi na dapat natin, kaya ang sabi ni San Pablo, huwag nyo nang ipailalim ang anumang bahagi ng inyong katawan sa kasalanan para gamitin sa kasamaan. Amen? Na dapat hindi na natin iniaayon iyan sa mga dating ginagawa natin, walang kabuluhan sa paningin ng Diyos. Sa atin po, tawag po nito, ang tao po na kung saan ay naliwanagan, ang tao na kung saan nagbago na po, tinanggap ang ating Panginoon Kristo, yan yung taong naliwanagan na. Amen? At nabubuhay na sa liwanag, at ang tao na yan ay nagiging liwanag. Kanina pinagmamastan ko yung Christmas tree. Wala lang kasi hindi lang bukas ang ilaw eh. Hindi po ba? Kapag bukas yung ilaw niyan, alin ang una niyong napapansin? Yung star sa taas o yung dito sa ilaw na kumukot-itap? Ha? Minsan, madalas una natin nakikita kapag bukas yung ilaw niyan, hindi mo naman agad tinitingnan kasi hindi naman agad nakaka-attract yung star sa taas, di po ba? Kundi yung ilaw sa, di ba, na kumukutitap, yun ang unang nakikita natin at saka bago pa lang tayo tumingin po doon sa taas. Amen? Na minsan yung sa taas ay parang walang ilaw. Amen? May ilaw ba? Minsan yung star sa taas, walang ilaw. Yung dito lang sa baba, yung mga ilaw. Di po ba? Pero yung ilaw doon sa baba, minsan yun ang nagdadala sa paningin ng tao para makita yung star sa taas. Amen? Sana ganun tayo. Sana may taglay tayong ganung liwanag na kung saan kapag tinitingnan ka ng tao, amen, yung paningin ng tao natutuon kay Kristo. Sabi nga ni Father J., itong Kapaskuhan, isa lang naman ang star, di ba? Si Jesus lang. Na kinakailangan, sumita ng buhay mo na yan. Kung liwanag mayroon sa buhay mo, nawa yung liwanag na yan ang nagdadala sa paningin ng tao para makita ang ating Panginoong Hesus Kristo. Amen. Naliwanagan na ba tayo? O lahat ng naliwanagan tumayo na? Sige po. Sabihin mo sa katabi mo, sister, mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Marami ba kayong dapat ipagpasalamat sa Diyos? Amen. Marami tayong dapat ipagpasalamat. Amen. Marami man tayong pagkukulang, pero napakarami nating dapat ipagpasalamat sa ating Panginoon Kristo. Yuko po natin ang ating ulo, pikit natin ang ating mga mata. Damhin niyo kung gaano kayo kamahal ng Diyos. Damhin niyo kung anong kabutihan ang mga ginawa ng Diyos sa buhay po natin.
Sapat na ba mahalin lang kita? Sapat na ba mahalin lang kita? Magpakailan pa. Panginoong Jesus, maraming salamat po. Alam po namin, marami kaming pagkukulang. Marami pang dapat ituwid sa buhay namin. Marami pang dapat baguhin. Dakilang Diyos, dalangin po namin. Huwag kang magsawa na kami paalalahanan araw-araw. Tanglawan mo kami ng iyong liwanag araw-araw nang makita namin ang mga dapat pa naming baguhin sa buhay po namin, Panginoong Jesus. Ang mga dapat ituwid sa buhay namin, dakilang Ama naming nasa langit. Patuloy mong ipakita sa amin, O Diyos, araw-araw. Ama, salamat po sa pagmamahal na ipinadama mo po sa amin. Dakilang Diyos, nawa ang pagmamahal meron kami ngayon para sa iyo. Alam namin, Lord, hindi ito sapat para tumbasan ang pagmamahal mo sa amin. Nawa ang pagmamahal meron sa puso namin para sa iyo. Magbigay sa iyo ng kagalakan. Magiging kasayahan mo, Panginoong Jesus. At hinihiling namin, dakilang Diyos namin nasa langit. Patuloy mo kaming turuan na patuloy na ipadama sa iyo ang nararapat na pagmamahal para sa iyo, dakilang El Shaddai. Para sa iyo, Panginoong Jesucristo. Ama naming nasa langit, hinihiling ko po sa masandali pong ito. Abutin mo yung pagpalang kamay ang bawat isa po sa amin. At anumang pangangailangan ng bawat isa, Ama, ipagkaloob mo sa bawat isa sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo. Dinggin mo, Ama, ang dalangin ng bawat isang naririto ngayon sa iyong banal na harapan. Hingin niyo sa Diyos ang ibig niyo ngayon, kausapin niyo po siya. Mahal niya po kayo. Maging inyong mga mahal sa buhay, ilapit niyo sa Panginoon. Salamat, Panginoon. Dinala mo kami sa banal mong gawain para hindi mapaniwara ang aming buhay. Para hindi ka ligaw ng landas at mapawalay sa iyo. Salamat, Panginoong Jesus. Ama naming nasa langit, ipagkaloob mong kahilingan ng aking mga kapatid. Ang mga kapatid namin na nagbakasyon, O Diyos, umuwi sa kanilang mga pamilya, pagpalain mo po sila, dakilang El Shaddai, at dalangin namin, Panginoon, lubusin mo ang kanilang kasiyahan kasama sa kanilang mga mahal sa buhay. Si Sister Cindy, Panginoong Jesus, at ang kanyang may bahay, si Brother Bobby po nilang pamilya, pagpalain mo sa Ama, sa kanilang pagbabakasyon, dakilang Diyos, at ang lahat, Panginoon, ang aming mga kapatiran na umuwi, pagpalain mo, dakilang Diyos, at ang kanilang mga mahal sa buhay. Salamat po, dakilang El Shaddai. Patuloy mo kami sa bansang ito samahan, biyaan magandang kalusugan at patuloy kalakasan, dakilang El Shaddai. Pagpalain mo, Lord, ang mga pinaglilingkuran ng aking mga kapatid, Panginoong Jesucristo. Dalangin ko po na ang pagmamahal, Panginoon, meron ka. Paghariin mo sa puso ng kanilang mga pinaglilingkuran, dakilang Diyos, upang ang pagmamahal na yan ay pagmamahal din, Panginoon, na isukli nila sa ginagawang paglilingkod, O Diyos, ng iyong mga anak sa dako pong ito. Salamat, dakilang Ama naming nasa langit. Salamat.
Taas natin ang lahat ng ating kahilingan, prayer request sa ating Panginoong Hesus. Dakilang El Shaddai, dumadalangin po kami sa ngalan ng Panginoong Hesus, ipagkaloob mo po ang bawat kahilingang itinataas ngayon. Buhat sa puso mo, Ama, na mahabagin, O Diyos, at sa kayamanan mong hindi na uubos, aming inaangkin dakilang El Shaddai, sa ngalan ng Panginoong Jesucristo, ng aming mga kahilingan ngayon, ay iyon ang ipinagkaloob, dakilang Ama. Kaya ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, taus-pusong pasasalamat ay aming ibinabalik sa iyo, dakilang El Shaddai, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Papurihan, pasalamatan natin ang ating buhay at makapangyarihan Diyos. Samahan kayo ng Diyos at pagpalain sa lahat ng inyong gagawin. Amen. Salamat, 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 Panginoon. Amen. Hallelujah. Salamat, Panginoon, Ikaw ang aming sandigan at nagbigay ng kapayapaan sa aming buhay. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa biyaya mong kaloob. Ang kalakas at kagalingan ko ay nanggagaling sa iyo. Salamat, 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 Panginoon, sa kabutihan at walang kapantay na pag-ibig mo sa akin. Salamat, 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 Panginoon, mula noon hanggang ngayon, Ikaw ang Diyos at Hari, magpakailanman. Mula noon hanggang ngayon, Ikaw ang Diyos at Hari, magpakailanman. Mula noon hanggang ngayon, Ikaw ang Diyos at Hari, magpakailanman. Amen. Manatili po tayong nakatayo, atin pong dasalin ng Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong kapangyarihan. Makapagsabi sa kanyang Panginoon mo katahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos ng tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit manumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na iligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglang paglusob pagsapit ng araw. Ni sano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamanmang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ng 1,000 tao. Sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nang mamasid at sa panonood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarorosahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo ay kataas-taasan. Di mo abuting ika'y mapahamak at walang daratal. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit sang dako ika'y maparon, tiyak ingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka at silang magtataas nang hindi masaktan, sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik. Di ka maano sa mga serpiente yung mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin. At iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan.
aking sasamahan at kung may hila-hilay sa sakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila ay kaligtasan. Maaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupain ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin. Hanapin ako at talikdan kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. God bless us all. See you next Tuesday and see you tomorrow. And Merry Christmas. And sa 25 at 26 sa Saikong po tayo, Sacred Heart Church.